points of view, from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Hello everyone. Good afternoon. Good evening. Good day. Welcome to our episode 3. Yes. Welcome to Spit or Spill. Yes. Yes. Welcome. Yun, as pangako, last episode, meron tayong special guest. Isa sa mga kaibigan, mentor, advisor, isa siyang Financial coach. financial coach, registered financial planner. Ano yung sa UK? Wealth management, and then overall he is an educator. Huwag natin patagalin. Welcome, Sir Aris Ripari. Thank you so much. Thank you sa And- sa pag-recruit. Mahal ang Talent fee. Hindi mahal. Itong episode na to, 3 linggong Oh my God, in the making. 3 linggong in the making. So, My gulay. malaki-laki na yung last 2 weeks pa dapat to, pero ngayon lang naayos. Anyway, sabi ko nga last week, last episode natin, Kicks, si Sir Aris, uupo siya dito every month Yes. to discuss about pera, Pera. money. Yeah. Ayan yung importanteng bagay as OFW. I think kahit di ka OFW, yan yung Yeah. importanteng bagay bilang tao Yes. or bilang mamamayan ng bansa. Yes. correct. Pera. Yun. Sir Aris, before we start, gusto lang namin malaman, paano ka napunta dyan? Paano mo, kasi ang advisor kasi, ang financial advisor, sa ano yan hindi, parang voluntarism na din yan parang willing to help ka. Mhm. Paano ka napunta dyan? Anong background mo? Yeah. Kailangan ba Ah, financial? Saan Kinebel ka galing? course? Kailangan ba? Kailangan ba? Malaki yung arms mo. Hindi, Okay. saan ka galing? Kailangan ba, yung course mo ng college is Yeah. Finance, or finance, something. accountancy, or I don't know. Okay. Pwede mo kaming, Yeah. Brief history. ibalik sa mga Nakaraan. nakaraan. Yes. Okay. Ako ay first of all, salamat sa opportunity na You're always welcome. binigyan niyo Yes. sa akin, and I'm really passionate about this, na to teach people about money and how to handle our money. Kasi ito talaga yung pinaka issue natin sa buhay. Lahat naman siguro sa atin, money affects everything, all the aspects sa buhay natin. Like if you don't have that money, it will also affect your relationship, your work, and kapag marami din, it affects us as an individual. Going to your question, paano nga ba ako? I would say wala naman I never planned to be a financial practitioner. Kasi first of all, I am a graduate of education. Teacher talaga ako by heart. And nung pumunta ako nung graduate ako, although hindi ko talaga na practice yung profession ko, kasi ako yung head of the family. I mean, not head of the family. First, eldest of our siblings. Ako yung pinakapanganay. And then, 4 na mga kapatid ko. And then, we were not so, financially well that time. Kaya parang na-pressure ako na kailangan ko muna magkatrabaho. Yeah. So, to cut it short, ang nangyari is, napunta ako sa sales industry. Yeah. 3 years ako dun sa Pilipinas, and then I had opportunity to come to Qatar 2000
That was 2010. Kaya almost 16 years na rin ako ngayon dito sa Qatar. And next 9 years din ako sa sales industry. And I would say it was an opportunity, a God-given opportunity na nakapasok ako sa ganitong industry. Kasi I was having some issues din sa pagmamanage ng kaperahan. Like, dati mahilig ako mangutang. Okay. So, suki ako ng mga personal loan. Suki ako niyan. And bago pa matapos yung isang loan, nag-iisip na ako, magre-renew na ako ulit, ano na kayong pwede kong bilhin. So, nadala ko yun hanggang dito sa Qatar and marami nangyari. At I realized one day na I'm not doing well. Na parang lumubog na ako dun sa, parang it's part of my system na kailangan kong mangutang at mangutang. And then one day I realized na one day pumunta ako sa isang nang mangungutang ako sa isang malaking financing company dito. At naalala ko yung mga nakalista dun sa application. What are the purpose of you getting a loan? Application form. Form. And then I remember it was 10,000 riyals I'm loaning for. Kasi wala akong credit card noon. Maliit lang yung company ko. So hindi listed, so hindi ako makapag-loan sa bank. Okay. So yun yung pinaka ko. So madaling salita, I went there, I put the list. Naalala ko pa, isa doon sa list ko is iPad, camera. Wow! Puro mga gadgets kasi techie din ako that time eh. And unfortunately, na-disapprove yung aking application. Na-reject. Na-reject. Okay. Yeah. Hindi naman sila nagbigay ng reason, pero sa akin, para akong sinampal. Nabuhusan ako ng malamig na tubig. And paglabas ko doon, nahiya ako sa sarili ko. And I prayed and sabi ko, I don't wanna do this again. Na parang nawawala na yung dignidad ko as a person. And then I realized na kailangan kong magkaroon ng pagbabago. E doon nagsimula yung yung hilig ko sa financial literacy. Naalala ko, napanood niyo na yung Pesos and Cents? Yeah, That was a show Chiquita. it's Pesos and Cents in yan sa GMA eh. Okay. Pero napanood ko sa YouTube. Ayan, I learned about stock investing, ano ba yung dapat gawin sa emergency fund and all. Hanggang nag-start ako sa investing sa stocks in the Philippines. And then in 2 years, yung investment ko doon grew up to 5 times. Naging milyonaryo ako in just 2 years. In 2 years. Okay. Yeah. Pero ang investment ko lang doon was 200,000. Wow, that's good. And then doon ako naging hilig. And eventually, nagkaroon ako ng opportunity yung isang ninong ko, si Sir Greg. Shout out to him. Si Sir Greg. Kumusta, Sir Greg? Yeah, sana ma-invite natin siya siguro sa ganitong topic kasi he is really one of, he is my godfather namin sa kasal. And binigyan na ako ng opportunity na makapasok sa isang insurance brokerage company. And then the rest is history. Now I'm in the industry I'm in the job na dream job I would say kasi I have a lot of time with my family and also fulfilled na nakakatulong sa maraming OFW. Yeah, sa 2 minutes, 3 minutes na introduction ni Sir Aris, ang daming term. Yes. Loan, emergency funds, stocks, Yeah. Isa-isa lahat natin. lahat yan ng topic na yan, isa-isay natin yan sa mga susunod Sunod mong na episodes. episode dito Yeah, sa sure. Spitter Spill. Pero meron lang ako na-trigger eh. Before ka pumunta dito sa Qatar, nag-work ka sa Philippines. Yeah. Gusto ko lang malaman, ano yung dahilan mo, bakit ka umalis ng Philippines? Iniwan mo si Philippines para mag-work dito. Maliit ang kita. Diba? Pare-pareho tayo. Last episode. That's the main ano talaga eh, diba? Pera. So pag-usapan natin ngayon pera. Paano ba? Kasi naging OFW ka na, so umalis ka for the pera. Ngayon that you have it now, I mean, not just you, but us as OFWs na nakalipad na, what next? Kumbaga, or what are you gonna do with that pera? How are we going to manage it wisely? Na kasi I don't know, for ako at least sa experience ko from someone na biglang wow, from ganito yung kinikita ko. So syempre unang ano ko is to splurge and reward myself and to buy things, di ba? I think ang una kong binili sa una kong sahod was sa laptop. Bakit? Kasi wala.
pang-chat, Pang-chat. pang-chat at pang-email. Ano pa na ngayon, email eh. Hindi ba So, yun yung parang dream mo before? Like, hindi mo ma-afford? Yeah. Diba? Yeah. Yeah. Yung I mean, ganun naman pang-internet talaga. Pag suddenly, lumaki yung kita mo, nag-times 10, usually ganyan na, mga times 5, times 10 Times 5 compared to sa times 10. Philippines. Parang, Parang andun yung ano mo na, you have to prove yourself na hindi na ako mahirap. Or even to other people. Like Yeah. most of the time, the reason why we're buying this, syempre, most of the time, pangarap natin yun. We cannot afford it before. And kaya nga yan yung isang sa one of the most challenge or one of the most problem that we are facing as an OFW is yung lifestyle inflation. Like lumaki yung kita niya, pero lumaki din yung expenses niya. Kasi Okay. nagbago ng lifestyle. Yeah, correct. Nagbago yung lifestyle. I'm not saying na we should not reward ourselves. We should not, enjoy what we are earning right now. Pero I always believe that there's a perfect time for everything. Like ang problema kasi most of the time, inaakit na agad natin. Halimbawa, dati okay lang na nag-commit ka. Tapos nung tumaas yung salary mo, of course, mas gusto mo maging convenient and then the reason why you bought a car. Ang problema, madalas, inuutang natin. Or, I'm not saying na hindi magandang mangutang. Hindi naman kasalanan mangutang. Ang kasalanan, hindi magbayad. Yeah. yeah. Unfortunately, is sometimes we go into things na hindi pa tayo ready. Yeah. Na bili tayo ng kung ano-ano, ng mga luxury items, pero wala tayong emergency fund. Kuha tayo ng loan, wala tayong emergency fund, tapos pag nawalan tayo ng trabaho, Iyak. lugmok tayo, iyak tayo. So that's why it's really about maintaining the life, living below your means or within your means, up to the point na kung kaya mo na talaga and you have the good financial foundation, then you can increase the lifestyle you have. Sir Aris, nasa ano naman tayo eh. Alam naman ng viewers natin and listeners natin na nasa Middle East tayo. In your experience, 9 years, 10 years experience as a financial coach. Yeah, 5 years. 5 years. Ano yung pinaka problema ng isang OFW? Bakit nababaon sa utang? Bakit hindi natin na-reach yung financial goal? Or may financial goal ba talaga lahat ng lumalabas sa Philippines? Yeah. Marami naman tayong pangarap. Lahat tayo, mahilig tayong Filipinos are ambitious. Ang dami nating gustong marating sa buhay. Pero sabi nga nung kapitbahay namin si Denzel, was nito. Wow, Denzel! Joke lang. Si Denzel sabi niya, I'm not sure if that's his quote, pero ang sabi ng isang quotation is, a dream without a plan is just a dream. Meaning, marami tayong pangarap, pero we don't put numbers to it. Yeah. Pero ito lang, I just wanna clarify that. Kung ang personal finance is just about number, yung income minus expenses is equals to, this. Sana mayaman na tayo lahat. If we just go with the numbers, right? Yeah. Kung magiging logical tayo pagdating sa pag-handle ng pera natin, siguro lahat na tayo, maraming tao mayaman na. Pero personal finance is not just logical it's behavioral. Okay. Meaning, I heard this one quotation, 90% of our decision making is because of our emotion. It's emotional decision. Yeah. And only 10% logical. Yeah. So, ibig sabihin, kahit alam mo na tama ito, pero because we are driven by emotion, doon na nagkakaproblema. I call this, meron tayong mga tinatawag na manuscript Sa behavioral finance, may tinatawag na mga biases. Okay. Na manuscripts. Like for example, sa mga OFW, kadalasan nating manuscript is, deserve ko to. Deserve ko to. Na kasi naghihirap ako, I deserve this. Kaya minsan, kahit na magkautang-utang ka na, you're buying things that you want. Ang problema, yung income natin is limited. But our wants is unlimited. Yeah. Yes. Ano mo yan? So, there's another one na bahala na si Batman. Or bahala na. Bahala na si Lord o bahala na si universe. Scary no? Di ba? Parang, it's actually a behavior. It's a manuscript na, usually yung mga manuscript kasi is
is usually sometimes inherited or environmental, like when we grew up, minsan pag nakikita natin, I mean, just imagine, like how were you growing up? Like paano ba yung parents niyo, madalas ba sila nag-aaway? Madalas ba nilang pinag-aaway ng pera? And if that's the case, nagkakaroon to ng effect as you as an individual, na meron sa subconscious mind natin na ayaw kong pag-usapan namin ng asawa ko ang pera kasi baka matulad kami sa parents ko na Magulang, yeah. nag-aaway sila. Kaya minsan may mga mag-asawa na ayaw nila totally pag-usapan ng pera. Minsan magugulat na lang yung isa, binili yung bagay na to, Yeah. na yung isa ayaw naman na tutol Hindi siya nag-agree. doon, hindi nag-agree. Uh-uh. Tapos andun na nagkakaroon na ng kimkim hanggang sa sumasabog na lang. Yeah. Kasi at the beginning, hindi talaga pinag-uusapan kasi natatakot sila na magka-problema. Pero ang nangyayari, mas nagiging problemado ang family because of that. Yeah. May ano lang ako, medyo joke lang to Mm. Pero it's connected to sa Yeah. sinabi mo. Sige. So mas logical pala ang mga lalaki pag bumibili. Kasi tayo, pag pumunta ng mall, Excuse me? black shoes, ito ang brand. Okay. Punta lang mall, punta dito sa brand na to, black shoes. Tama? Ang babae, Hindi lahat blue shoes. Shoes. Okay. Again to, may specific, blah 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 blah. Ano kasing blue? Kahit ano, basta pumunta, nag-ikot, nakakita ng perfect. Oh wow, perfect. Blah blah, size, blah blah blah. Ay, sana kung pink lang sana. Alam mo 'yun? So, Ano yun? mas logical mag-isip ang lalaki pagdating sa pera or sa wants. Hindi lang to. Hindi lagi. Shadow ko. I agree that kung ang sinasabi mo ay Kasi sabi mo different wiring kasi sabi tayo. mo kanina based on emotions ang Okay. babae ang Very emotional. emotional. So, alam mo yun, punta Sino ng mall, ang daming emotional? iniikot, Well, daming iniikutan yan to be fair with them, lahat naman kasi tayo may mga tinatawag na mga weak spots or weaknesses. Like usually ang mga lalaki kasi most of the time ang ginagastos natin mga shoes na mga basketball shoes. Oh my God. Pero in my experience, in my practice, mapababae o mapalalaki, we are all affected by mga biases sa buhay natin. Like may mga tao naman na takot silang gumastos kasi natatakot sila na mawala yung pera nila. Yeah. Some people are actually good at saving money pero natatakot sila mag-invest because natatakot silang mawala yung pera nila. May kilala akong ganyan. Ang Ang grabe Ayoko din mag-save. mawala. Kaya Yeah. nila, sa savings, discipline sila. May nasa-save talaga. Pero hindi naman Sa sa investment. bangko Kaso, lang. ang gandula lang, sa bangko nila na nasa-save. Yeah. Ang tawag doon is loss aversion sa behavioral finance. Oh. So, ang Okay. loss aversion is like, ito yung behavior, ito yung biases na tinatawag na mas, yung feeling of loss is double the amount of feeling of gaining. Halimbawa, nawalan ka ng 50 reals. Okay. Right? Tapos, pero yung kumita ka naman ng 100 pesos binigay sa'yo ng asawa mo o ganyan, whatever, o ng boss mo, additional. Mas tumatanim o naaapektuhan tayo nung 50 reals na Sa nawala 50 reals na nawala. kesa doon sa 100 reals na nagain mo. Kaya ang nangyayari pagdating sa investing, mas maraming tao na hindi nag-i-invest because they are afraid of losing that. Yeah. Kasi ang dami kong kakilala na, for example, in 2 years, kaya kong mag-ipon ng 1 million pesos. Na-reach ko 1 million pesos. What now? Yeah. Anong gagawin mo na sa Negosyo 1 mo. million pesos? Kaya nga sinasabi ko parate, money is not the end goal. I mean, reaching 50 million, reaching 5 million is not the end goal. Ang tanong dapat nating sasagutin is para saan ba yun? Like, what do you need that 1 million for? Ano ba yung purpose mo? Kaya nga, every time that I do a consultation with my client, I don't start with the numbers. I start them as asking, bakit mo ba gustong ayusin yung finances mo? What is your why? What do you want to achieve in the next 5 years, in the next 10 years? Sabi nga ni Steve Covey, begin with the end goal in mind. Okay. 'Di ba? Parang bago ka mag-ipon, bago ka mag-invest, ano ba yung purpose at kung bakit ka nag-invest?
So that at least hindi pera ang hinahabol mo. Kasi ang challenge dyan, we can do that. Yeah. The problem is walang contentment eh. Pag na-achieve mo na yung 1 million, di ba What parang, next? what's, Okay. what's next? Oh, what's next? 2 million na naman. 2 million. Tapos What's pag na-reach next? na, What's 3 next? million. Walang katapusan. And then suddenly, nagiging alipin ka na ng pera mo. Kasi you spend a lot of time doing that, pero to gain more, pero in the purpose of behind that, hindi naman malinaw sa'yo. Ginagawa mo pala yun para sa family mo. Right? O para magkaroon ka ng capital for a business like this. Or para magkaroon ka ng early retirement fund. Or magkaroon ka ng education for your kids. Pero pag hindi malinaw yun sa'yo, you will end up being a slave to your money. Aray ko. Going back dun sa ang dami kasing pumapasok ng mga terminologies, ang dami. Ang dami. Yeah. So, pag usapan yung pera talaga, very broad. Pero going back dun sa question ko kanina, sa mga nakausap mo or na nako-coach mo dito sa Qatar, ano yung pinaka main problem nila sa pag-handle ng pera? Or ano yung nagiging Anong problema nila? kadalasan? Bakit Common sila reasons naglo-loan or bakit sila may mga utang? Okay. Bakit yung income nila hindi sapat? Yeah. Pero pag titingnan mo talaga, sapat. Kaya rin naman. Ano yung Lifestyle siguro. That's true. Kasi madalas na sinasabi ko, Aris, parang we live from paycheck to paycheck and all. paycheck Pero to paycheck, pero pag tingnan mo 30,000 reals yung Samantala nung nasa Pinas sila, di ba? Magkano? 30,000 reals yung income, pero Oo, paycheck tapos to paycheck. Pag nakita mo yung mga gamit sa bahay, alam mo, parang hindi mo naman mapansin na you're living from paycheck to paycheck. Yeah. Kasi there are really a lot of things. Ngayon, going back to your question is, ano yung pinaka-common problem? I think the one thing, maraming mga problema, iba-iba naman pero the one thing that I see that Filipinos, OFWs are facing is the lack of clarity. Ouch. Ouch. The lack of clarity. Kasi, Number goal lang ako eh. Ha? Number goal lang ako eh. That's good. I mean, the problem is kaya nga, if you just run the numbers, kaya nga, nagtataka tayo, ang laki-laki na ng kinikita. Minsan may mga nagkumikita na ng 20,000 a month, 30,000 a month, 40,000 a month, 50,000 a month, and yet it's still not In reals to, in reals. in reals to. Kahit anong currency siguro. Parang ano yan, parang nasa 700 to 800,000. Minsan may 1 million pesos pa yan per month na sahod. And yet they're still not living a life that, na-enjoy nila. Parang stressed pa rin sila sa kinikita Mas nila. mataas ang sahod nila sa sahod ng presidente ng Pilipinas. Talaga ba? Kaya nga, ang question nito is, is your money improving the way of your life? Does it make your life enjoyable more? Or mas lalo ba ito nakakabigay ng stress sa'yo? Is your life right now, how is your life right now? Your money, the way you handle your money, is this giving you a happy life or is this giving you a stressful life? Sa ngayon ako, happy life, pero gusto ko ng other options, the other income streams. Yeah. Kaya babalik tayo dun sa before you add an income stream, bago mo pag-isipan ng mas marami pang kitaan, bumalik ka muna. Bakit ba gusto mong kumita ng mas malaki? So again, one of the problem is lack of clarity. When I say clarity, makaramihan kasi ng mga OFWs na na-meet ko na, na-handle ko na, okay naman sila pag-handle ng pera, pero they're just making financial decision based on what is available. Kung parang kang nagda-drive, tapos habang nagda-drive ka, nakikita mo lang yung malapit kasi foggy. And hindi mo nakikita yung destination mo talaga o yung pasmahab, yung the bigger picture. Alam mo yun? Kasi nga, we're just, and then pag on the way may ano sa'yo, may tumapik sa'yo, oy, dito ka na, kumanan ka. Kasi dito Kala maganda naman. dito, mas mabilis dito. Dito ka naman sa kaliwa. Kasi, ang nangyayari tuloy, we are driven by the circumstances. So, nangyayari, may lumapit sa'yo na na scammer. Tapos, dahil hindi mo nakikita yung bigger picture, wala kang clarity pagdating sa financial plan mo, babalik tayo, i-discuss ko yung financial planning. Kumbaga, you create decision based on the short term circumstances. Pero kapag meron kang financial plan, if you are clear of your destination, yun na lang. Let's put this in a roadmap.
Di ba pag magpupunta ka sa isang lugar and you'll be using an Uber, anong unang igagawin mo? Kung Set pag the mag-Uber point. ka. Set yung destination. Open mo yung destination, phone mo, no? set mo yung, Saan open mo ka yung Uber, pupunta? set your destination. Ah. And that's the one thing that we have to do as an OFW. Ano ba yung destination mo? What is your end goal? Like, is it to retire at age 50, having a 50,000 pesos a month of passive income, Mhm. and enjoying the life, more time with your family? Dapat ma-identify mo kung ano ba yung gusto mo mangyari in the future para yung number susunod na lang yon. O kung sinabi mo na 50,000 a month na kinikita, saan mo kukunin yon? So magre-reverse engineer ka ngayon. Yeah. Okay, so ano ba yung mga sources na pwede kong gamitin? I can use a pension fund, I can use a business income, I can use a rental income. So, and then pag na-identify mo na kung magkano yung capital, how long do I have to be able to save? Like, kung meron pa ba akong 10 years from that, kung 40 years old ako ngayon. So, month by month, how can I reach that? How much money should I save para ma-reach yung goal na yon? Para in 50 years old, 10 years from now, pagdating ko ng 50, meron akong passive income. Pero at the end of the day, you have to ask yourself why. Yeah. Why do you do what you're doing? Para mag-retire kami dalawa ng maaga. Pero makuha pa rin yung income ngayon monthly without having employers. I mean, do what we love to do. Yeah. Pero keep the income. Correct. Because retirement is not about stopping from work. Yeah. It's Maboboard din ako nun. not ang retirement for me is not a destination na titigil na lahat. Yeah. Like, it's another stage of a life with a choice, a life with freedom, na ginagawa mo yung gusto mo. You can still do what you're doing kung yan talaga nagbibigay ng passion sa'yo. Pero one day, kapag tinamad ka, nag-away kayo ng boss mo, you have the choice. Diba? You have You the choice to say, no, I don't want to do this anymore. O kaya, Ayoko pumasok today. do your passion business. Kung ngayon gusto mo mag-business ng ganito, mag-restaurant, pero hindi mo magawa. Kasi wala kang choice kapag tumigil ka sa pagtatrabaho. Pero by the time na mag-retire ka, you do what you love doing without worrying kung saan mo kinukuha yung pera na susustain sa family mo. Ang layo na natin. Napunta na tayo sa sobrang broad talaga nitong usapan na to. Yes. Pero Very gawin natin interesting, yung sa start, sa simula. Okay. For example, bachelor ako. Kakalabas ko lang ng bansa. Ang kinikita ko sa Philippines, 20,000 pesos. And then lumabas ako, pupunta ako ng Qatar. Kinikita ko times 4, sabihan. Times 4, times 5. Naka 100,000 ako. Ang daming pag nanood ka ng YouTube, pag pumunta ng social media, ang daming financial advisors and gurus. Magbanggit tayo, Chinkitan, Vince, madami. Yeah. Lagi nilang inaano na, Randall. Income Minus expense. minus, paano ko income, tas mag-save ka muna, 30% savings, expense, blah, blah, blah. Yeah. In your opinion, or sa practice mo, anong binibigay mong advice sa mga ganun? Anong best formula ba? Anong best Kung formula? meron ba? May best formula ba sa pag-handle ng Budgeting? ng Yeah. budgeting? Okay. So, okay naman yun, yung 30-40. Usually na ratio is 10-20 o 10-20 30-50. 10%. 10% usually sa tithes, charity. Okay. 20% goes to my retirement, 30% to my wants, and 50% sa expenses. Ganyan. May nagkakaroon ng mga differences diyan, depende sa kung ano. Pero sa akin kasi, for me, I don't really follow that framework kasi I call that as a blanket solution What do you mean blanket solution? or blind saving. Okay. Babalik ka sa walang clarity. Yeah. Tama? Yeah. Yung percentage na yon hindi pa din siya end goal mo. Correct. Kasi why did you come up, especially for 20% na investment that goes to investment, why did you come up with the 20%?
Bakit 20? Oh, bakit so you hindi have- 30? Bakit hindi 10? Okay. Tama? Yeah. Okay, Meaning, Gets. Yung bang 20% na yun, sasabihin nila, 20% sa retirement mo, yung bang 20% sa retirement mo, pag kinalculate mo hanggang sa time na is that really enough? Yeah, okay. So, Kasama, what I do when I do budgeting is I base it on the needs of the client and his goals. Like, uunahin muna namin yung mga goals niya. And then we reverse reverse engineer it. So, tingnan namin, wala kaya nga walang one size fits all na formula. It really, ito din ang problema sa mga pag parati kang nanonood, ang dami ng information available sa YouTube, sa Google. Sobrang dami. Malilito AI. ka. Malilito ka. Right? For example, may isang financial coach ayaw sa VUL. May isa okay sa VUL. Yeah. So, hindi mo talaga Ngayon, VUL, another i-discuss topic natin. na naman. Another topic na naman yan. VUL, can you discuss briefly anong ibig sabihin ng VUL? Sa VUL is a variable unit link in the Philippines. Sa international term, may tinatawag din yan na whole of life policy. It's like an insurance. Like life insurance. Basically, life insurance. It's a lifetime insurance plus investments. with investment component. Yeah. Pero another topic yan, mahabang usapin yan. Very generic lang muna tayo dito. And somehow controversial din yan Mas maganda. Yeah. That deserves for one episode. Kaya nga. Ano? Ikaw, Ano? anong end goals mo? End goal, ang end goal ko is yung pwede ako mag-leave ng job ko pero maintaining the income that I have with my day job by doing what I like to do. Yeah. What do you like to do? Ito, TikTok. Content creation. Hindi ako, mag-alaga ng mga Okay. Managing. Yeah, Parang yun talaga. coach ka rin, Oo, yun na talaga yung na nagustuhan ko. And with the bagong venture na itong management ng mga tournaments na to. Events. Oo, mga events. Doon na kinda nalilink. And I'm enjoying it. And parang sana I can do this full time, pero hindi pa kasi hindi pa niya kayang i-match yung dito ko. Kaya yun ang gusto ko maging goal na magkaroon ako ng other streams of income na total nun can replace mine and his day job para pareho kami. Yeah. Nagdesisyon ako para sa kanya. Kaya I think the first thing you have to ask yourself, how much is enough? Yeah, may how much is enough? If you have the number, then the second question you have to ask is, what are the available sources around? Like, if you want to focus on your passion business is, kailangan talaga dapat passive yung source na yun. Yeah. Kasi you want to spend more time. Yeah. Kasi mamaya, pumili ka ng business. Pero may Time question. consuming naman. Time consuming May naman. business ba talagang passive? Not, Kung it ikaw ang depends. business owner, it depends. may passive ba talagang Well, business? there is a passive kind of business, but you have to understand the difference between business ownership and you have to differentiate the difference between being a business owner and a business operator. Okay. Because pwede magkapareho yan, pero may distinction din siya. Yeah. Like, you can be a business owner, but you can also be a business operator. Meaning, kapag wala ka, pag nag-vacation ka, mawawalan din ng income yung business mo. Yeah. But Yes, there's okay, another gets. business owner naman na you're Kapag just a umalis business siya, owner, but you're not the operator. Kayang mag-run ng business mo Yeah. nang wala ka. Correct. Yeah. Alright. Correct. Okay. One example of that for our viewers to have some idea is franchise business. Okay. Franchise business is one good alternative for OFWs like us, kasi especially if we spend most of the time sa employment, I mean sa trabaho natin. Probably we don't have much experience on how to run a business. Yeah. Yeah. Especially kung restaurant yan, whatever that is. So having a franchise business is also good. By the way, disclaimer lang, I'm not a member of any kind of franchisors association. Pero I usually Tried and tested I usually- models na kasi yun I usually ask me, yeah, of course. Kasi yun nga ang franchise business kasi, it gives you the ability na gawin yung passion projects mo. Focusing on that while not worrying really on how to run that business. Kasi number one, you don't need the experience.
And then it's a tried and tested method, like business. Kasi kung ano yung pagkakamali ng business owners and franchisor, you don't have to face it anymore. At the same time, they will do all the trainings. Yeah. We'll just hire a manager. And Parang then plug bahala and play sila. na lang siya. Correct. Magkano ba franchising ng Jollibee? Oh, good question. Hindi, Kaya ba? Kaya ba? hindi na siya 1 million. Hindi na 1 million. Magkano ba franchising ng Jollibee? Diba? Kaya ba lang 60. 60 million. Diba? As of 50 to now. 60 million. Nagtanong na ibang Marami naman dyan. Diba? Marami. Like you can go to Philippine Franchise Association. Disclaimer again, hindi ako ano niya na. Yeah. Actually, ang dami. Sino to? Si Potato Corner. Yeah. A member din Yeah. sila. Corner. Oh. 7-Eleven. TG 7-Eleven I was Pharmacy. interested Ano before. pa to? Parang Yeah. okay Yung siya. Siomay. Siomay King. Siomay Key. 250 to 300K yun eh. Franchising. Pero may iba kasing franchise na I'm thinking to myself, bakit ako, lalo na kung hindi naman masyadong kilalang brand or baka hindi ko lang kilala na brand or franchise, bakit ako franchise siya if I can just start my own brand. That's good, yeah. It's a valid point, no? Diba? Na you can actually do this. Na mag-create ka na lang. Number one kasi, pag nag-DIY business ka, the good thing about that is mas mura yung capital requirement. Mhm. Kasi ang franchise medyo mataas yan. Kasi nga, you're not buying the business itself, you're buying the system. name and You're buying the system. brand. You're buying the brand. You're buying all the trainings, lahat. So, wala ka nang iniisip. Pag DIY, that's good. Mababa ang capital mo. Ang challenge lang is, From you the really have scratch. to start from the Masalimuot scratch. yan. You cannot start with big. You Yeah. have to start sa maliit. Kasi, hindi ka pwede mag-all in lahat ng Yeah. retirement fund mo dyan. Yeah. Kasi ito pa, there's a statistics sa Pilipinas na ang mga nag-put up daw ng DIY business for the first 5 years, 80% lang yung survival rate. Yeah. 20% yung nag-fail. And if you are an OFW na you spend a lot of years saving for that money, tapos ganun kataas ang ratio dahil wala kang experience, dahil wala kang training, tapos malulugi ka. I know a lot of people na umuwi ng Pilipinas, they give up the good income that they have here, nakapag-ipon sila doon, nag-put up sila ng business plan. Ang nangyari, reality versus expectation. So hindi nag-work out yung business nila. Ang nangyari, bumalik sila dito sa Qatar. Ang problema, hindi na nila mabalikan yung Dating give up job. nilang Dating trabaho. Alright. At the same time, naubos yung inipon nila, so magbabalik na naman sila sa scratch. Zero. Yeah. So if you are in 40s, in 50s, 40s, Oy, okay may pa, okay no? na. Pero pag nasa 50s ka na, pataas, medyo challenging yan. Yeah. Yeah. Meron akong share ko lang. Meron akong kaibigan, 5 years before, magandang ano niya dito, magandang work niya dito. 5 years ago, nag-put up sila ng apartment. Mhm. 10 na pinto ng apartment. Wow. Ang Dito? capital sa Philippines. Philippines, okay. Pero sa province, Pampanga. Ang capital nila doon, nasa 5 to 8 million. Mhm. Okay. Okay, 5 to 8 million. Tingnan nyo lang 5 to 8 million. Laki. Tapos, natapos nila in 2 years. Okay. Okay, in 2 years. Utang, nag-loan sila dito sa Qatar. 5 to 8 million. Naparentahan nila. Mhm. Puno naman lagi. Kaso ang problema, ang rent sa Pampanga, Nababa? Oh. 5,000 each door. Oh. How many doors? 10 doors. So, 50,000. 1,000. Okay. So, pag kinumpute mo, Times. tagal. Ang tagal ng talagang ROI. ROI. Ang tagal. So, parang sabi niya, parang mali ako dun Mm. Parang more than 10 years pa bago mabalik ang ROI. And then, pag umuwi sila, Mm. sabihin natin nagkaroon ng inflation, tumaas ang rent, sabihin natin, Mm. naging 8,000, 10,000, Yeah. 100,000. Pag kinumpute mo ang retirement mo, hindi pa Okay. din sapat eh. Yeah. Diba? Parang, hindi lahat ng business is magbibigay sa ng ng ganong Yeah. ganong Return. ganong Well, return, ganong return. In fairness to him, is the question, are we saying na hindi maganda mag-invest sa real estate? Not at all. I mean, it's a good. Ang maganda kasi sa real estate is the value of the lot is appreciates over time, no?
Ang challenge lang sa real estate is matagal talaga yung balik. Matagal talaga. At malaki yung capital that you have to invest in. That's why most of the financial gurus, like even Chinkitan says na even mga Chinese community, instead of them investing their money in real estate, ang inuuna nila yung mas malaking income, yung income na binabalik that generates. Like they really put up it in a business. Kasi ang business, hindi mo kailangan ng ganong kalaki na capital. Like let's say for 5 to 8 million, magkakaroon ka na niya ng mga tatlong, I would say, isang pharmacy, 2 convenience store. Yeah. Diba? And just imagine, we're talking about yung value na yan is parang sa franchise na capital requirement. So sa 8 million, meron ka ng 3 business. Yeah. And then I don't think kikita lang ng 50,000 yan. Yeah. May napanood nga ako sa Chinkitan mismo. Sabi ni Chinkitan, kung gusto mong sa real estate, gusto mong mag-acquire ng real estate, and wala kang means, magbenta ka ng real estates. Oh, yeah. Benta ng real estate. 10 real estates, mamamission ka dyan, then bili mo. Bili mo lang sa ilang real Pwede estate. rin yung BRRR na tinatawag. Buy, renovate, I forgot yung pero buy, renovate. Ibig sabihin, if-flip mo siya. Flip. Yan. Pero ayun nga, it's really what really matters is dapat diversified. We're not saying naman na this is bad, this is good, and that. What really matters at the end of the day, dapat meron kang written financial plan. Para lahat ng decision mo will be anchored to that financial plan. You look at it as a blueprint ng isang bahay. Di ba bago ka gumawa, even the Bible says na, sabi ni Jesus, hindi ba dapat bago ka magpatayo ng bahay, umupo ka muna, and then i-calculate mo magkano yung cost. Yeah. Kasi nakakahiya pag hindi mo natapos yan. Kasi na-underestimate mo yung value. At the same time, pag meron kang blueprint kasi, number 1, it will save you time. Kasi makakalculate mo kung ilang taon, ilang buwan mo yan i-construct. Pangalawa, it will save you money. Kasi kung wala kang blueprint, imaginein mo, I don't know, may kakilala ba kayo nagpagawa ng bahay walang kaplano-plano? Nanood lang sa kung ano man. Oh my gosh. Yung wow, sana wala. meron, ang dami kong kilala. Like, meron akong kliyente na Sa Philippines, madami. Umaasa sila sa foreman. Meron silang foreman, yeah. Okay. Umaasa sila sa engineer Oo. na engineer sila, hindi sila licensed, pero they understand, pero wala pa ding plano. Kaya ang daming contractor project, no? Kaya nangyayari, so pag wala ka blueprint, sabihin natin natapos, challenge, mamahal ka. Kasi nung napatapos, hindi mo gusto yung kinalabasan. Yung tiles, iba-iba. Yep. Kasi kung ano binibili mo, ito maganda to, ito maganda dito. Sabi nung kapatid mo, sabi nung nanay mo, ganito. Hanggang sa ang ending, yung output, hindi maganda. So, ang mangyayari, nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng pera, paparenovate mo na naman siya. May kliyente ko, inabot siya ng 8 years. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. No way! At pag kinalculate niya, yung Sobra. kasi yung naging partner niya, engineer. Tapos sabi mo, pag ganito lang yung capital, kung gagastos ka ng mga 2 million, gumastos siya ng 5 million, hindi pa tapos. Ouch! Ouchie. Which is kung magbayad ka ng licensed architect or licensed engineer, Correct. magbabayad ka one time dyan kasi planning, blueprint, lahat, documents, permit sila na yan. Yeah. And then execution, it's up to you kung sila pa din or papakontrata mo. Yeah. Pero once na may plano ka kasi, andun na yung total cost. Correct. So doon ka pa lang sa total cost titingin, kaya ko ba to or hindi? Yeah. Yung initial pa yun hindi pa yun sa execution. So makikita mo na agad kung kaya mo. Tama. May lupa ka. Nag-consult ka sa isang engineer or architect. Gusto ko ganito, ganyan. They will provide you the blueprint. And the total Makikita cost. mo yung atsura ng bahay mo, mapipicture mo na rin siya. Optional lang ba yan? Hindi ba mandatory na dapat meron kang ganyan ng architect? Mandatory Okay. siya. Pero Hindi lahat sa meron? Philippines kasi, Hindi dahil nga gusto nilang makasave, Yeah. kala nila makakasave. Kasi mahal yan 100,000. Yeah. Panghihinayang What sila is sa professional 100,000 sa fee. million na Yes. gagastos? Tapos Okay. may mga ibang municipality kasi na hindi sila ganong kahigpit. Kailangan mo kasi ng building permit dyan, blah, Yeah, blah, yeah. blah. Okay. Papaano mo pa yung lot mo. Anyway, mahabang usapin, ang daming Sorry, topic. Hindi kasi ako nagpagawa ng Before bahay. we go, before I leave you that, kasi ako mismo ganun ang nangyari sa
bahay ko. Mm. Nagpagawa ko ng bahay. 'Di ba? Sabi ko kasi kumita ako ng million sa stock. Sa stocks. Yung part of the proceed is binili ko ng lupa at nagpagawa ko ng maliit na bahay. Mm. May blueprint 'yun. Okay. Ang problema hindi sinunod. Oh no. Hindi sinunod ng Sabi ko sa kanya, pagawa mo muna yung Ang challenge na nagtitipid din ako, 4 months lang man din yung gumawa. Yan, kasi... Tapos wala pa kami sa Pilipinas. Okay. Wala nagbabantay. Mahirap yun. Pagastos kami ng malaki. kumita Ngayon, si bulok na yung Foreman. bahay namin. Kumita si Foreman. Sino nakatira? Wala. Wala. Madami yan eh. Ang daming pag-usapang pera. Kasi kagaya niyan, bahay. Kunyari, OFW ka. Andito family mo. Wala kang bahay sa Philippines. Ang daming kong kilala dito na sa Qatar na nagpatayo ng bahay. Ganda ng bahay nila. Ganda ng bahay. Pero walang nakatira. Okay. Yeah. Is it a good decision? Or okay ba yung na yun? Kasi walang nakatira eh. Kasi sa tayong sa OFW, I don't know if, Kasi nga, yun ang unang goal na magkaroon ng last bahay. episode natin nga, That's our isa sa mga reason, social proof. Yes, isa sa mga reason exactly. bakit tayo nag-ibang bansa is Parang kaming bahay. kailangan kong magkaroon ng Patayo sariling ng bahay. Yeah. I mean, we grew up with, siguro nakuha din natin yan sa parents natin kasi parang din, parang most of us, wala kasi sariling bahay. Mhm. Yung bahay natin siguro, mga tagpi-tagpi o kaya we want to experience yung mga bagay na hindi natin experience. Yeah. Right? Ito nga lang talaga ang problema. Kung wala kang financial plan, babalik na naman tayo dun sa blueprint. Kung wala kang financial plan, tulad nung sa bahay, lahat ng decision mo is limited sa kung anong nakikita mo. Kaya kung ako sa inyo guys, contact Sir Aris, Yes. magpagawa kayo ng blueprint. Plug. Magpagawa kayo ng blueprint. Yeah. Sir Aris, back to basic tayo. Okay. Okay? Go. Ang layo. Lahat yan puro topic eh. Napunta tayo sa bahay. Napunta tayong franchising, bahay. Back to basic. Yeah. Narinig ko kasi sa'yo kanina, emergency fund. Okay. Bago ako mag-invest, ano yung kailangan ko muna na meron ako bago ako mag-invest? Okay. Number 1, we have to identify may anak ba kayo, marami mga dependents ba kayo. Pero regardless, Meron ka na bang na financial coach na 3 pamilya? okay. Mahirap-hirap yung i-budget. Or 2 pamilya? Siyempre, hindi ako pwede mag-divulge ng information. Secret yan. Pero, may mga cases kasi talaga Or meron kang cases na complicated? Complicated. And hindi mo rin talaga maiwasan yan na may mga tao talaga na pero ang challenge kasi nito, syempre, I cannot be choosy din. I will, if somebody comes to me, hindi ko naman sila pwedeng tanggihan, but I always make sure that I also give them the objective advice. Kasi at the end of the day, it's for their for their benefit. Yeah. Na kaya minsan parati ako may disclaimer. I don't wanna tell you things that you won't hear something from me na puro positive lahat. And I will be blunt na pag may nakita ako, give me the permission to give it to you honestly. Kasi minsan alam mo yun, parang tayo kasi parang we only see the micro perspective. Para tayo nakayakap sa isang puno sa kalagitnaan ng gubat. At ang nakikita lang natin yung nasa harap natin. But we don't see the macro perspective. And that's why financial coaching is really important na hindi natin, parang it's a taboo sa atin eh. Yeah. Kapag may problema tayo, wala naman tayong nilalapitan madalas. Like, lumalapit tayo sa Bombay. Ganyan. O kaya doon sa mga tao may problema din sa finances na magbibigay sa'yo ng And hindi tayo pumupunta sa mga professionals to really get the quality of advice that we can get na unbiased, na magbibigay talaga sa'yo. Kaya may mga kliyente ako na mag-asawa, may problema sila on handling finances. And then it really gives them unity and harmony. Kasi they got the perspective from a third party. Kasi hindi naman, ang mag-asawa kasi magkakaroon ng yan eh. Parang they tolerate each other. Yeah. Right? Especially tayo mga asawa, mga lalaki, parang we tolerate our wife na vice versa. Okay. Na hindi natin pwedeng sabihin,
tumigil ka ng kasi magkaaway talaga kayo, no? So at least if there's a third party perspective, at least yun magkakaroon kayo ng guide. on Third what- party na Mediator. mediator. Ibang hindi third ibang party na ano, to. my God. Hindi ibang third party to. So, Going back nga, Sir Aris, yun nga, foundation. if I What are want, the foundation? if I want to invest, Yeah. anong kailangan ko? Sapat na ba yung income Yeah. na meron na meron ako tas invest ko lang or Mm. anong kailangan meron ako? Number one, I'll give you 3 steps. Number one is have a clarity. Mhm. What's your end goal in mind? Is your end goal is to go back in the Philippines, have this passive source of income, and then from there, you do, kung waga, i-identify muna natin kung saan ka pupunta. Mhm. Pangalawa, identify your financial health right now. Nasaan ka ba ngayon? Okay. Again, where you are, where do you want to go? At Where you nasa- are right now? And then, ibig sabihin, ano ba yung income mo ngayon? How much do you owe? What are your assets and liabilities? Kailangan mo yang ilatag. Yeah. Sal-en. Kumbaga sal-en. Kaya, kasi if we cannot, you really have to have your budget. Kasi kapag pag wala kang budget, ay magtataka ka na lang kung saan napupunta yung pera mo. Yeah. Right? So really have to write it down para malaman mo, ano ba, financially healthy ba ako? And then, pag magkakaroon ka ng awareness, pag ginawa mo yon, kulang pa pala ako ng emergency fund. Kailangan ko pala ng protection plan. Kapag nagkasakit ako, pag na-disable ako, sino magpo-provide sa family ko? So before investing, that's to answer your question, make sure that you have a good financial foundation. Okay. And that the good financial foundation, there are 2 aspects. Number one is having the right amount of emergency fund or contingency fund. What do you mean emergency fund? Emergency anong fund- value yan? 100,000 pesos ba yan? It depends 200,000 on pesos ba yan? well, it depends on the income of or the and the expenses of the person. Let's say if you are earning 10,000 per month, so your living expense is 10,000 per month. So the ideal amount of emergency fund is it should be 3 times of your monthly living expense. Okay. That's the basic pinaka-basic. Dapat at least may 3 buwan ka ng living expense mo. Like kung 10,000 yan, dapat may 30,000 ka. Yeah. That's the basic. Pero kung gusto mo talaga ng medyo resilient ka, na hindi ka natatakot pag nawalan ka ng trabaho, it should be at least 6 months to 12 months. Okay. Para mawalan man ng trabaho, mawalan man ng kung may mga investment ka na, especially kung mga mortgages, di ba nung mga nag-pandemic, maraming nawalan ng properties, na condo properties. Kasi ang dami na lang kinuha. Pero since nawalan sila ng work, nag-stop sila, narimata yung mga asset, yung mga mortgage nila. Anong nangyari? Wala. So ibig sabihin, pag meron kang enough emergency fund, you will be resilient kahit may buffer ka May buffer. na hindi ka mag-aalala, Right. especially if you have dependents. Pangalawa, yung emergency fund kasi it maintains your cash flow. Mhm. Pero what if you lose the ability to earn income? Dito na pumapasok yung protection planning or life insurance for that matter. Meaning, if I lose the ability to work or if God forbid nawala ako as a father, how will my wife and my daughter be able to continue their lifestyle and to fulfill yung dreams ko para sa kanila? How can I make sure? And then that's where life insurance really matters. And having one insurance policy is okay, but having the adequate amount of life insurance is really important. Kasi ang dami kong mga nami-meet na, Aris, meron na kasi ang insurance eh. Okay, how much insurance do you have? 1 million. Okay, if you die, how long will that money last? Based on your lifestyle. Sabi nila, Aris, parang ilang buwan lang. Right? So, it has to be calculated. Pag kinakalculate natin ang insurance naman, it should be at least 5 times to 10 times ng annual expense mo. Alright. Living expense. Or pwede rin 5 times to 10 times ng annual income mo. Mas generous yun. Okay. So, ibig sabihin kung 10,000 So kung per may month ka, 120,000 reals ka per year, okay. times 5 mo, so 6 Times 10 mo na lang, pinaka-ideal. Oo. Pinaka-ideal. So, okay. Ganun dapat yung amount of life Ganun covered. dapat ang covered sa'yo. Yeah. Alright. Especially if you have dependents. Kung wala kang dependents, wag na lang kasi Kung wala kang dependents, good question. Kunyari Okay. single ka, bachelor ka, wala kang asawa, wala kang ano, may parents ka. Pero may parents ka pa.
ano ba? Okay bang As long as you have dependence, yeah, it matters pa rin. Kahit Matters pa din. kung may family ka who depends on you or parents mo. Pero kung wala naman, are you planning to have one? Kasi mamaya, especially kung bata ka pa. And the thing is that when you buy insurance, it's cheaper when you buy it early on. Early on, As a yeah. single. Tapos pwede naman yan i-cover na yung future ano mo eh. So kung nakikita mo na mag-aasawa ka, still take a life insurance policy. Or sa tingin mo na magiging single ka na lang for life, a life insurance might not be really important, pero a critical illness is, or an income replacement insurance. So meaning kasi pag ang maganda kasi sa mga single, syempre wala silang dependents. Yeah. However, if something bad happens to them, wala din silang madedepende. Yeah. So they will have to, they will have to take responsibility on their own. They don't want to be dependent on their relatives. Yes, So having yes, an income replacement naman, it also it makes sense sa mga single. Mahabang ang usapan haba, yan. no? Oo, Ang habang usapan nitong about money na to, about pera, about pero totoo lang, brutal facts. Sa Philippines, hindi natin natutunan to nung bata tayo. Hindi talaga. Hindi natin Dito natutunan na lang. to, itong financial literacy. Yeah. Paano. Basta sabi lang sa atin ng parents natin or ng school or ng education system natin, Tapos ka. taasan mo grades Yeah. mo, magtapos ka, Gumagraduate. makakahanap ka ng magandang trabaho. Yes. Pero nobody taught us how you keep that income. Parang, okay, para magkaroon ka ng kita, pero hindi tayo tinuruan paano i-keep yung income na yun at palaguin. Yes, palago. Kaya talong-talo tayo ng mga ng mga Chinoy, mga Chinese natin. Okay. Sila, lahat ng Chinese na kilala ko doon, Chinoy, may business. Ang Yeah. business nila, pag titingnan mo typically, lalo na sa Binondo, sa Manila, bahay nila, sa taas, baba nila, business. Yeah. Motor trade. Galing yan sa Daet. Sa Chinese. Chinese yun. Chinese. One of the biggest motorcycle dealer in the Philippines. Doon ako nagtrabaho una. Yung unang branch, kung saan ako nagtrabaho, yung pinakaunang branch. Okay. Yung taas nun, bahay nila. Yeah. Yung baba, hardware yun. Nagsimula sila sa maliit na na sa isang motor hanggang sa lumaki na worldwide na sila ngayon. Kaya it's really parang ganun talaga eh. Wala tayong ganung business Wala talagang mindset, tayong mentality or parang sana mabago ng mga susunod generation. Ito, Sir Aris, anong tanong Aris na ko? lang, ano ba? Mas okay, Sir Aris. Coach K, Sir Aris, ang pag-put ba ng business is para sa lahat ng OFW or para sa lahat ng Pilipino? Or kung Can anyone do business? kung Parang anyone ganun. do business or kung ayoko ng business, saan ko pa pwedeng ilagay ang pera ko? Parang ang tanong niyan is, para sa lahat ba ang pag-aasawa? Ay, wow. So hindi eh. Ilang asawa. Charot. Let's be honest, hindi naman lahat para sa lahat yan. There are people who are good as an employee. Mm-mm. Yeah. But what really matters is you know why you're doing it, and you're managing your finances kahit sa business man yan or salary mo kinukuha. Mm. So ang tanong is, para sa lahat ba? I don't think so. Kasi hindi naman tayo, may mga wiring kasi tayo eh. Yeah. 'Di ba? May mga tinatawag tayong when we were born, meron tayong natural na gifts and calling. I would say calling din. Mm-mm. So depende naman 'yan sa situation mo. What really matters is kung ano yung nasaan ka ngayon, you always go back to your financial plan. So balik pa din tayo dun sa Blueprint mo, blueprint sa roadmap no? mo. Yeah. Sa blueprint mo. Para may guide ka. Yeah. Mm. Okay. Did I answer that question? Tama ba yung sagot ko? I guess so. I guess so. Pero Yeah. yun nga eh. Yun nga, hindi para sa latang Ang business. dami kasing OFW na dito. Ang dami nag-work dito na okay, nakapag-save ako. gusto mag-business agad. Pag nakasave ako niya, 10 million pesos. Oh, may 10 million pesos ako. Anong magandang negosyo? Yeah. Yeah. Ayan. Kasi parang sabi mo kanina, Sir Aris, Yeah. Pre-pandemic, may savings ako. Meron akong extra funds. Mag-condo ako. Uso ang condo eh. Yeah. Uso ang condo. After 5 years, if flip ko to. Kadalasan nahahawa tayo, di ba? Dami, di ba? Usually nahahawa tayo. Sa mga Yeah. kaibigan natin may condo na eh. May condo, exactly. di ba? Peer pressure. Ba sila? Condo. Oh. Yeah. So yun nga, may 10 million ako. Anong magandang gawin ko sa 10 million ko? Okay.
I think may problema sa question na yan. Kasi ang tinatanong talaga nila in reality is saan bang business ang magandang kitaan? Yep, yun talaga yung totoo. Wow. Yun talaga yung totoo. Saan magandang business nakikita ko in Mabilis. Mabilis. Wala Parang namang ganun din yung sa mabilis na trabaho. Ang ano daming eh. may naiirita din ako minsan pag sorry for the word, na parang naiirita din ako na naiinis ako na pag may nagtatanong sa akin, Ari, saan pa magandang mag-invest? Kasi ang pinakatanong naman talaga within their heart is saan ba yung yung investment na malaking kitaan? Pero ang problema kasi I think it's a wrong mentality din eh. Na kaya nga I believe, I would like to step back dun sa sinabi ko kanina na ang business is not for everybody. Pero lahat naman ay napag-aaralan. Wow. Yep. Right? Yep. So, kaya nga, yung mga financial plan ko, okay, gusto nila mag-put up ng restaurant. Pag tinanong mo, wala naman silang kahit anong background. Gusto lang nila. Okay, the good thing about setting up a goal na gusto ko mag-put up ng restaurant, kung may lalo na kapag medyo matagal pa, magkakaroon na sila ng guide. Kung gusto ko mag-put up ng restaurant, ngayon pa lang, Pag-aralan mo na. pag-aaralan ko na. Yes. Siguro mag-a-apply ako Pag-aaralan sa mo na. isang kumpanya na nasa restaurant business. Yeah, exactly. Kasi ang business naman, it doesn't run with capital eh. Yeah. It runs with your skills. Kaya nga, pag alam mo, bigyan kita ng 1 million, palaguin mo yan, Sharika, pero you don't have the ability to manage that money. You don't know how to put up a business or run a business. Pero ang isang milyonaryo, tanggalin natin yung pera nila. Like, kunin natin lahat yan. And tingnan natin, after a year, what will happen to those two? Yeah. Yung isa siguro na milyonaryo na, who had a lot of skills on running a business, kahit mawala sa kanila yung meron sila ngayon, they will rebound. They will come back. Pero yung tao na binigyan mo ng malaking pera tapos they don't have the skill. Yeah. Kaya maraming nawawala na nananalo sa loto na after some time Nauubos. Nababangkarote. Maraming mga mahilig ka sa basketball. Maraming basketball player na in some time ang laki-laki ng kinikita nila, pero after some time na mawala na sila sa industry, nauubos din lahat. Naubos. Yeah. Right? Si Allen Iverson is another example, no? So kaya nga si Mike Tyson, Yeah. 'di ba? Na bangkarote siya because he was not really good at managing his finances. Pero okay naman na siya ngayon. Yeah. So what Okay. my point is, it's not about how much, it's not about money, it's about how you manage your money. Kasi sabi nga, I would like to stress this out. If you don't manage your finances, your finances will dictate the way of your living. Yeah. Okay. Makes sense. Singit ko lang naalala ko when you made the comparison between yung tao na may millions and yung bilyonaryo na tanggalan mo ng lahat ng money. There's this show sa US, I think it was Grant Cardone. Ang challenge niya was, nakadisguise siya eh. Nilagay siya sa isang state na deserted, maliit, ganyan. Tapos, walang pera. He has to put up a business with zero or siguro minimal $100 lang. Paano niya gagawin? 'Di ba? And then he parang sa isang truck lang siya, yung tinitipid niya yung pera para imbis na mag-hotel siya, doon siya natutulog sa tapos ginagamit niya yung mga local communities for paggamit ng computer and yung meeting rooms nila doon yun para mag-meet ng clients and whatnot. So I'm just skills talaga. So sa kanila naging advantage yun being nagkaroon na sila ng iba't ibang negosyo. Repeatable na sa kanila. And also, I guess, for me personally, kaya ang question ko before is, do I want to invest like sa stocks or sa whatever, or magbe-business ba ako or whatnot? For me, it would have been easier kung mag-invest na kasi hindi ako mapapagod. Yeah. Pero dahil I don't understand stocks and whatnot, so hindi siya naging attractive sa akin. So I'd rather do the business side of things. So I mean, yun nga, it's not for everyone, but then you also have to ask yourself, what can you do? Ano ba yung kaya mong i-learn? Yeah. Ako, gusto ko talaga mag-invest sa ganito, pero wala akong willingness to learn. Yeah. Then, all these terms and
trading and whatnot. So, I stay clear. Out of it. Yeah. Another topic na naman yan, no? Yeah. Stocks, Yeah. ano ba? Bitcoin, Kahit real estate. paper hindi ko din assets, alam eh. yung mga term na yan, ang dami nating pag-uusapan regarding Correct. dyan. Yes. Maraming opportunities talaga, I guess, for us Ah. to make money. Kaya, yun nga parang naka-attend ako ng isang business class and yun nga, the first thing that you have to ask when putting up a business, kailangan mo talaga na, hindi ang tanong is, magkano ba ang kitaan eh. Ang tanong dapat is, ano ba yung problem that you can solve? Yeah. Because creating wealth or creating income is a business of solving problems. Yes. You solve a problem and you will earn Yeah. later on. Yep. Yeah. Di ba? So, yun naman sa investment, mahirap talagang pumasok sa isang sitwasyon na hindi mo alam Yeah. kung ano yun. So, which is good kasi at least hindi ka nagtatake ng risk without even Hindi ko knowing it. Without May even maraming kasi pumapasok, hindi nila naiintindihan. Yeah. Basta sinabi malaki ang kitaan, Yeah. pasok. Right? So, Pero don't get me wrong, I have investments. gone to something na doon ako napasok. Doon ako nag-learn. I see. Nag-invest ako ng medyo malaki. Tapos, dahil hindi ko naiintindihan, greedy lang ako. Yep. Kasi may mga instant wins, agad-agad. Pero I didn't really understand the whole concept. Pag-uusapan natin yan pag Kasi papasok yan sa behavioral finance na the reason why parang nadala ka sa isang relationship Yeah. and then natatakot ka na pumasok Ayoko ulit. na ulit. It's a behavioral bias. Or at least doon na lang Yeah. ako sa I know I can do. Correct. Maghanap ng Yeah. negosyo, 'di ba? Kaysa Yeah. yung sa investment part na zero knowledge talaga ako. Correct. Ang dami kasi dito eh. Ang dami kasi ditong mga investment option na 15%, 20% mga per month. Yun kasi yung selling point nila, no? Diba? 15%, Yeah. 20%. Mag-invest ka ng ganito, it will mag-return kayo in 6 months. Daming ganon, ang daming ganon. Napupunta naman tayo sa yung tinatawag na easy get rich scheme. Yes. Pero natatrap tayo dyan because yun nga, wala kang financial plan. Kapag may financial plan ka kasi alam mo na hindi mo kailangan magmadali. Yes. Kapag wala kang financial plan, nagka-cramming ka. 50 years old na ako, meron na lang akong ganitong taon. Paano na parang kailangan ko magmadali, kumita ng mas malaki. Ang problema is, imbes na kumita ka ng mas malaki, mas nauubos ka. Yeah. Kasi sa financial plan na sinasabi mo nga, blueprint na sinasabi mo, ang daming pwede mo maging goal eh. Mm. Like for me, retirement, Mm. education plan. Mhm. Dami. Yeah. Diba? Lahat ba tayo, meron tayong education plan for our kids? Mm. Or dun pa lang natin sisimulan kunin kapag nandun na? Yan nga. Diba? Ang dami. Anyway, itong episode na to, sobrang ang daming terminology kung Yes. first time narinig. For sure kayo din. Yeah. Itatackle natin yan each episode. Isa-isa. Once a month, Sir Aris will be here to discuss each this point until matuto tayo. But for now, we'll end this episode. Sir Aris, okay lang? Paano kanila ma-reach? Yeah, they can go. I have a website. It's www.arisriparip.com. And I am also available in Facebook. I have a Facebook page, Aris Riparip Financial Coach. So just Ilagay namin sa description Reach yung out. yung kung Yeah, sure. paano ma-reach si Sir Aris. Tapos, yun. Reach out kayo. Gawa kayo ng blueprint. May bayad ba to? Yung nga sunod ko tanong. May bayad ba to? yeah, financial coaching kasi is meron ng siyang fee. Mhm. Like Okay. I cannot exactly say the same fee because exact fee kasi nakadepende sa complexity ng kliyente yung professional fee ko. Okay. Okay. Sabihin nyo lang, Spit or Spill, 50% off. Of course. Lagay nyo. Type nyo lang dun sa sa code. Diba? Is Spit or Spill, 50% 50% off agad. Agad, 50% off. As long as matuto kayo, mabigyan kayo ng blueprint. Yeah. Kasi, hindi forever tayong OFW. Hindi tayo forever na Malakas. may ganitong income. Hindi tayo forever na malakas. Yeah. Yeah. So, let's plan. Meron nga tayong plano lagi magbakasyon eh. Pag Correct. nagbabakasyon tayo, na-achieve natin yung na-achieve natin yung, di ba pag magbabakasyon tayo yearly, Yeah. may plano tayo,
ito yung budget natin, ito yung mga Correct. pupuntahan natin. Isang taong Na-achieve natin, di ba? pag-iipunan, di ba? 1 year. What more kung Tsaka 10 years, 20 nakakabili years na. nating Correct. iplanuhin, di ba? Kaya natin, basta discipline. Yeah. Kasi yung yearly bakasyon natin, disiplina yun eh. Nagbabawas tayo ng expense sa labas para ma-reach natin yung budget natin for bakasyon. So right now, please contact Sir Ari, Sir Parip. I-link namin yung description. Yung, sa description. Yung contact form. And then, monthly, Sir Aris will be with us to tackle this one. Next month, siguro i-live natin para ipropromote natin Yeah, sure. one week in advance para doon pa lang makita na natin yung questions. Okay. Sige. Then, para mas raw, Yeah. mas galing sa talaga. So, yun lang. Tapusin natin tong episode na to. Sabi nga nila, some people spit facts. And some people spill emotions. This is Miller. Thank you, Sir Aris, again. Thank you. Thank you so much. All right. Bye-bye. See you soon. Bye. Two different voices, fresh points of view from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller keeping it real. From wisdom and truth grounded and clear, to humor and heat with confidence and zeal. We offer the balance for every expat's plight. Your monthly mukbang Friday shining ever so bright.